Si Irene, ang unang tanong po namin, ano po ba ang tinatawag na Sustainable Livelihood Program o itong SLP ng DSWD at ano yung mga pangunahing layunin nito para sa mga pamilyang mahihirap at yung mga vulnerable? Go ahead po, si Irene. Thank you. Well, ang Sustainable Livelihood Program ay isa po sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development na ipinapatupad natin para matulungan yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na yung mga mahihirap, yung mga vulnerable and the marginalized, kung saan kinakapacitate natin sila nang sa gayon ay matulungan natin sila na either makapag-enter or makapag-engage into livelihood opportunities or livelihood activities or makapag-trabaho. Dahil ang dalawang tracks ng Sustainable Livelihood Program ay yung nga pong Micro-Enterprise Development Track at yung Employment Facilitation Track. Ang layunin of course ng Sustainable Livelihood Program ay gaya ng nabanggit ko, i-capacitate ang mga mahihirap po nating mga kababayan nang sa gayon, in simple terms, matuto po sila na makapag-fish on their own. Ganyan din po, ito ay upang matulungan nga sila na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng pag-capacitate sa kanila, pag-empower sa kanila, nang sa gayon sila po ay makapaghanap buhay. So yun po yung ating Sustainable Livelihood Program. Again, I'd like to stress on capacity building program po ito. Hindi lang po tayo basta nagbibigay sa kanila ng seed capital fund or financial assistance, but we're actually teaching them nang sa gayon sila ay makapagpabuti ng kanila pong kabuhayan, ma-improve at matulungan po sila na makapag-acquire ng capital assets. Yan. Okay. Di ba napakaganda ng layunin ng DSWD? Matulungan yung mga mahihirap, marginalized, pati yung mga vulnerable families. Alright. Yan, naalala ko yung sinasabi, ma'am, na pag binangailangan, huwag mo lang siyang bigyan ng isda. Turuan mo rin siyang manghuli ng isda. And that's what we are discussing. Itong dinidiscuss natin. Isa pang livelihood po, Mama Irene, Siyempre, maraming gusto maka-avail nito. Ngayon, sa part po ng DSWD, paano nyo po tinutukoy ng DSWD kung sino yung qualified talaga at pinaka nangangailangan ng livelihood assistance? Okay. Dito po sa Sustainable Livelihood Program, meron po tayong dalawang ina-assist. Yung individual o yung association. Again, ina-assess po natin sila kasi anong track ang gusto nilang pasukin. Nabanggit ko kanina, yung bang Micro Enterprise Development Track or yung Employment Facilitation Track. So, halimbawa po, ang napili nila ay yung pong Micro Enterprise Development Track. Ito pong mga program participants natin, again, referring to the vulnerable, the marginalized, yung mga disadvantaged sectors, na nangangailangan nga ng livelihood assistance, ino-organize po sila. Again, going back, it could be an individual or an association. Kapag individual, sino-sino po ba itong mga to? Ito po yung mga mahirap nating mga kababayan na tinutukoy sa ilalim nga po ng community-based monitoring system. That's our standardized targeting system for poverty reduction now. Or sila naman po ay yung mga na-assess natin gamit po yung tinatawag natin na SLP Eligibility Assessment and Profile Form. Meron din po yung mga naapektuhan ng mga disasters na sira yung kanila pong mga kabahayan. Halimbawa po, yung poultry nila o yung sari-sari store na sira dahil nga po sa bagyo o anong kalamidad, sila rin po ay na-assess at nagko-qualify under the Sustainable Livelihood Program. Yun po ay yung dun sa individual. Pero sabi ko nga po, maaari rin kasi na maging association. Anong ibig pong sabihin nito? Meron pong grupo in a particular community, mahirap din po, vulnerable sector sila, disadvantage. There's a minimum of 15
po sa kanila, maximum of 30 na pwede nating i-organize para maging isang Sustainable Livelihood Program Association. Ito yung hindi pa na-organisa, wala pang wala pong hindi pa na i-register sa mga cooperatives talagang bago lang po na tayo na grupo. So sila po ay mga nasa-serve natin. Now, pwede rin po na employment facilitation track na kung saan nga po yung pong mahirap, yung vulnerable, the marginalized, ay gusto nga po kung makapasok sa trabaho, ina-assist din po natin sila individually na kung saan nga po may separate din na profiling for them. Opo, syempre marami na po ngayon malamang ang gustong mag-apply dito. Ma'am Irene, kumbaga merong eye-view lang po tayo, Ma'am Irene, sa process. Ano po yung proseso mula sa application from the start hanggang sa pag-release ng tulong? Kumbaga eye-view lang po mula sa application hanggang sa release ng fund. Paano po yung itinatakbo nito, Asek Irene? Yes. Gaya nga po ng nabanggit ko, maaari po silang tungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. Doon po meron tayong mga social workers, mga project development officers, I mean to say, na magpo-profile po sa kanila, i-interviewin sila, and then meron nga pong tinatawag tayo na SLP eligibility assessment and profile form na kinakailangan po na ma-accomplish. So from that, at nakita na eligible based on that tool, yung SLP eligibility assessment, once eligible, ipaprocess na po yung kanyang Sustainable Livelihood Program Intervention. Paano po gagawin yan? Of course, meron din ng tinatawag tayo na social preparation. Sa social preparation po, merong trainings, merong pagbabahagi ng karagdagang impormasyon doon po sa ating mga SLP participants para magabayan sila sa ninegosyo o pag-uumpisa ng kanila pong munting negosyo. And then after noong pong kanilang orientation, noong kanilang social preparation, tuturuan po sila na gumawa ng kanilang project proposal. So doon sa project proposal, doon po ipapakita kung ano yung gusto nilang negosyo at magkakaroon din po ng parang feasibility study on that. Dahil kinakailangang makita at ma-establish na magiging profitable yung kanila pong munting negosyo. And then after that, i-release yung kanila nga pong seed capital fund once all the processes have been completed. But gusto ko pong idagdag na hindi po nagtatapos ang program doon sa pagbibigay ng seed capital fund. Meron po tayong monitoring dito sa ating pong mga beneficiaries kasi kinakailangan po na i-assist pa rin natin sila. Kasi ang gusto natin, lumago nga po yung kanila pong mga munting negosyo. Kaya nga po dito sa DSWD, hinikayat natin yung association. Kasi po dito sa ating pong bagong guidelines on Sustainable Livelihood Program, meron tayo yung tinatawag na sustainability plan. On the first year, ang tawag natin dyan, punwa. Kasi doon pa lang, nagtatanim pa lang po tayo, inumpisahan natin ang kanilang livelihood intervention. On the second year, meron tayong tinatawag na pag-usbong. Third year, yan yung CBOL. Sinasabi natin, sa CBOL, pwede na tayo mag-provide. Based on the assessment of our project development officers, pwede tayo magbigay ng project development and advancement grants. Karagdagan pong kapital para mas lalo pang lumago yung kanilang negosyo. Wow. And then, yan nilang magamit to formalize yung kanila pong association. Pwede nilang gamitin yan para i-register sa SEC naman o sa cooperative yung kanila pong business registration. And then on the fourth year, yan yung tinatawag nating yabong. And then of course, meron ting graduation strategy ito. Hindi po kayo panghabang buhay na nasa programa. Doon sa tinatawag natin na graduation, yun po yung pag-ani. That's on the fifth year. Pwede rin po kayong makatanggap ng karagdagang pang pondo. Ito naman yung sinasabi natin na graduation incentive. Sa gayon, matiyak po natin na magpapatuloy itong inyo pong negosyo at talagang masusustainable.